reaching the lost. Now, sino bang nawawala? Now, bakit ba nating hinahanap yung nawawala? Oo, mahirap hanapin yung mahirap talaga hanapin. Alright, so ako po'y lumaki sa isang Kristiyanong pamumuhay, pero nung ako'y pumasok ng kolehiyo, doon ko po medyo lumayo ako sa Diyos. Bigla akong nawala. I was considered lost because andun na ako sa Panginoon, naglilingkod, nagsasamba sa Kanya, pero dahil merong nangyari sa aking buhay na hindi ko maunawaan, hindi ko maarok ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Namatay po ang aking mga magulang nung ako'y 18 anyos pa lang. Ako po'y second year college at that time, at doon ko naranasan kung bakit bakit nawala yung aking magulang? Dahil sabi ko sa Panginoon, Lord, kami naman po'y tapat sa inyo. Simulat bata pa ako, kami po'y buong pamilya na naglilingkod sa inyo. Bakit ba ito nangyari sa aming buhay? So yung bagay na yon ang dahilan bakit ako lumayo sa Diyos. Dahil hindi ko maunawaan ang pagkilos niya sa buhay namin. 1992, buwan po ng June, lumuwas kami ng Maynila. Kami po'y taga Cotabato. Kung sino po sa inyo, taga Mindanao, dalawa po yung Cotabato, South Cotabato at North Cotabato. Taga North Cotabato po ako. Lumuwas kami ng Maynila upang ipagamot ang aking ama. So only to find out na merong cancer sa baga yung aking ama. Binayopsi yung tubig sa kanyang baga, at ang sabi ng doktor, meron ka lang 5% upang mabuhay. Kaya sabi niya sa aking tatay, ihanda mo yung sarili, mamamatay ka Nobyembre ngayong taon. Napaka-brutal na doktor. No? Yun ang kanyang sinabi. Walang patugpi-tugpi. Kaya yung kanyang tubig sa baga, dinala namin sa PGH para ipabiopsy ulit. Pero ganun din ang resulta. Sabi ng aking ama, umuwi na tayo. Yung ang una kong nakita na umiyak ang aking ama. Alright? So, iniisip ko noon, November, mamamatay ang aking ama. So, pinaghanda ko, sabi ko, Panginoon, at least may nanay pa ako. Dumating ang September, mga kapatid, na unang namatay ang aking ina. Alright. So, dalawa sila namatay sa hospital. So, makita ninyo yung gastusin namin sa hospital. Doon ako nagsimulang mag-isip, magtanong sa Diyos, Panginoon, bakit? Bakit ito nangyari sa amin? Yun ang dahilan, November dumating, totoo nga, namatay ang aking ama November 25, 1992. Alam niyo, napakabata ng aking ama. He was only 48 years old nung namatay. Ang nanay ko po, 47. Ang babata nilang namatay. Kaya ngayon, sabi ko, Panginoon, salamat. Dahil ako'y 49 na, ako'y magsi-50 na ngayong at 30. Okay, salamat, no? So ngayon, doon po ang dahilan nung nailibing po ang aking ama, December 9, 1992, sinadya ko talagang lumayo sa Diyos. Dahil hindi ko nga maarok, hindi ko maintindihan, bakit nga ba nangyari ito sa buhay namin? Alam niyo ba ang interval nila, 1 buwan at kalahati lang, sumunod ang aking ama. Nagtampo ako sa Diyos, sa makatuwid. Alright? Dito ba, meron bang matampuhin dito sa simbahan mo, Pastor? Okay, alam nyo ba sa aking distrito, meron akong bagong simbahan doon, Matampuhin Alliance Church. Lahat ng matampuhing membro, doon ko nire-recommend. Pati pastor, meron na akong pastor na matampuhin, doon ko rin inassign. Alright? So sa makatuwid, nagtampo ako sa Diyos ng 1 taon at 6 na buwan. So ako po'y nawala. Totoong nawala dahil sinadya kong hindi na magsamba, sinadya kong ayoko nang manalangin. Nagtampo talaga ako sa Diyos dahil hindi ko maintindihan bakit nga ba nangyari yun sa aking buhay. Kaya nga,
narito ako sa inyong harapan, isang patutuo sa kabutihan ng ating Diyos. Dahil hindi niya akong hinayaang mawala. Alright? Dumating ang sitwasyon na gumawa siya ng paraan upang ako'y bumalik sa Kanya. Alright? So sa ating binasa kanina, yung nirecite ng mga bata, makita po natin ang very familiar, napaka-familiar na kwento sa Bible na pangalang Zacchaeus. Hindi po ba? Kilala natin kung sino si Zacchaeus. Now, okay, next slide. Okay, tingnan po natin ito, no? Nais kong ibahagi sa inyo ang Coca-Cola. Alright. Alam po natin yan. Ano? Ako'y umiinom yan noon, yung regular. Ngayon, zero na ang aking ininom. Coke Zero. Alright. Alam nyo ba, ang Coca-Cola, 97%. Okay, up. Sige po. Please. Okay. 97% of the world, narinig nila ang Coca-Cola. Alright, next. 72% of the world has sinned. Nakakita na sila ng bote o lata ng Coca-Cola. Now, next, 51% of the world ay nakatikim na, nakainom na ng Coca-Cola. Alam niyo mga kapatid, ang Coca-Cola has only been around 111 years ago sa mundong ito. Alright? Alam niyo mga kapatid, kung ang Diyos natin ay ibinigay niya ang mandato sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa Coca-Cola Company, tapos na po. Pero mga kapatid, hindi po ibinigay ng Diyos ang mandato upang ipahayag ang magandang balita sa Coca-Cola. Kanino po ba ibinigay? Alright. So ito po yung mandato, no? Nating lahat. Ang mandato po, next slide please, it is every believer's mission to reach and share the gospel of the Lord to every lost soul. So meron pa tayong mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Diyos. Ako po, sa aking mother's side, ay purong Romano Katoliko. Kami po ay galing sa Romano Katoliko at dahil nga po sa isang taong nagpahayag ng magandang balita, yung aking lolo ay nakakilala sa Diyos, ang kanyang mga anak. Alam niyo ba na ako'y third generation ng mananampalataya? No? So makita natin mga kapatid na ang mandato ay ibinigay po sa atin. Now, ang misyon mga kapatid ay nasa puso ng ating Diyos. Ayaw niyang isa ay mawala. No? Ang nais ng Diyos, ang lahat ay makakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Now, bago tayo magsimula, tingnan natin ito, ano ba ang layunin ng Gospel ng Luke? No? Bakit ba naisulat ang Gospel ng Luke? Naisulat ito upang ipresenta ang isang accurate na account sa buhay ni Jesus at ipresent ang ating Panginoong Hesukristo bilang perpektong tao at perpektong tagapagligtas. Alright. Now, nais ko pong ibahagi ang maliit na background nito, no? Alam nyo ba na upang i-finance yung world empire ng mga Roma noon, sila po'y nagpatong ng mabibigat na buwis sa mga Hudyo. Alright? Yan po ang strategy nila upang masakop nila ang buong mundo, itong Roman Empire. Kaya nagpatong sila ng mabibigat na buwis sa mga tao, kasama na rin ang mga Hudyo. Now, alam nyo ba ang isang tax collector sa panahon nila ay napaka-unpopular na tao sa kanilang society. Bakit? Because ang mga tax collector ay alam nila na mga kurakot. No? Ang tax collector ngayon sa panahon natin ay BIR. Alright? Now, Jesus at this time ay sa puntong ito, sa Luke 19,
si Jesus po ay napakabilis ang kanyang pagsikat. Bakit? Kasi nakarating sa maraming tao na si Jesus ay nagpapagaling ng may sakit, no? Nagpapalakad ng paralitiko, gumagaling ng bulag, no? Nagpapatayo ng patay na, binubuhay pa. So naging popular ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang dahilan nung marinig ito ni Zacchaeus, gusto niyang makita si Jesus. Kaya lang, meron siyang dalawang problema. No? Nung parating na si Jesus, ano po ang nangyari? Alam niyo yung kwento? Balikan natin ang kwento, ano? Alright. So, sabi rito, may isang mamamayan ng leader ng mga tax collector. Alam niyo ba si Zacchaeus was the chief tax collector. Hindi siya ang ordinary na tax collector. He was the chief. So sa panahon natin ngayon, siya ang commissioner ng BIR. Oh, sino ang commissioner ng BIR ngayon? Kilala nyo? Allah, hindi nyo kilala. Now, sige, wag na nating pakialaman nyo kung sino man yun, ano? Okay. So, ganun kataas ang kanyang posisyon. Di ba? Pero nais niyang makita si Jesus. Sino ba talaga itong Jesus na ito? Alright. May dalawa siyang problema. Okay. Ayan na si Zacchaeus pala. Alright? Okay. Dalawang obvious reason. Una, mga kapatid, siya ay pandak. Pandak. Siguro below 4 feet. No? Si Zacchaeus. Pangalawa, ano yun? There was a crowd, maraming tao. Pero nevertheless, hindi niya inisip ang kanyang posisyon. Bigla siyang umakyat doon sa sycamore fig tree. Umakyat siya. No? Nevertheless. So mga kapatid, itong action na ito did not disappoint him. Kasi, anong nangyari? Nakita siya ni Jesus. Di ba? Sabi rito, sa verse 5, tingnan natin, ano? Pagdating ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan, bilis. Kailangan ko kasing magstay ngayon sa bahay mo. Alright? Alam niyo, ang binabasa ko ay Pinoy version. Kaya may halong Ingles at Tagalog. So anong ginawa sa verse 6? Bumaba agad si Zacchaeus at masayang winelcome si Jesus sa kanyang bahay. Alright. Okay, so yan ang nangyari, ano? So once there, alam niyo mga kapatid, hindi po sinabi ng salita ng Diyos kung anong nangyari doon sa loob. No? Hindi natin alam kung ano ang ni-share ni Jesus kay Zacchaeus. Alright? Pero ito po ang nangyari. Nagkaroon po ng panlabas na pagbabago kay Zacchaeus. Ano po kanyang sinabi? Anong sinabi niya sa verse 8? Okay, meron ba kayong mga Bible dyan? Buksan nyo nga yung mga Bibles ninyo. Alright. Nung ako'y nagpapastor pa, pinagsasabihan ko yung mga members ko na kapag hindi ka nagdala ng Bible tuwing merong pagsamba, ibig sabihin nun, memoryado mo ang buong Biblia. Oo. Yung pastor nga, may Biblia, kayo wala. Di ba? Ugaliin natin, pag may pagsamba, no, merong prayer meeting o Bible study, magdala tayo ng Bible. Pag wala kang dala, ibig sabihin na memoryado mo ang buong Biblia. Alright? So, ano pong sinabi ni Zacchaeus? Kasi hindi po natin alam anong nangyari doon sa loob. Di po ba? Hindi natin alam kung ano ang sinabi ni Jesus, pero bigla sang tumayo. Alright? Sa verse 18 na natin. Tumayo si Zacchaeus at sinabi sa Panginoon, Sir, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking properties. Can you imagine that? Gaano kayaman si Zacchaeus? Mantakin nyo, kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay niya sa mahihirap. At ganun pa, meron pang pangalawa. Kung may nadaya akong iba,
babayaran ko siya ng 4 na beses sa halaga. Alright? Kung nagkung pa siya, pero sigurado namang may dinaya siya. Alright? Pero ganun ang kanyang pagbago. Di ba? Sino bang pwedeng tao ngayon sabihin, kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko, kung meron man akong niloko, 4 na beses ko siyang babayaran. So makita natin ngayon yung pagbabago. Alright? Ni Zacchaeus. Now, kung ating titingnan, look at verse 10. Ito po ang ating himay-himayin sa hapong ito. Tingnan natin ang verse 10. For the Son of Man came to seek and save the lost. Alright. Ang sabi dito sa Pinoy version, dumating ang Son of Man para hanapin at iligtas ang nawawala. Alright. With this, let me share with you ngayong hapon ito quickly, how do we know that that mission is the heart of God. No? Paano ba natin malaman na ang misyon ay nasa puso ng ating Diyos? Nais kong ibahagi ang 3 puntos sa hapong ito. Ang una, alright, ang una po, okay, down. Next. Okay, next. Alright. The first one is, sino ba ang missionary? Makita natin dyan sa verse 10, the Son of Man. Alam natin that annual natin itong Good Friday, then December, we have Christmas celebration. Alright? Bakit ba naparito ang Panginoon? No? Siya po yung unang missionary. Pinadala siya ng Diyos. Pinadala siya ng Ama. No? For the Son of Man. Alright? So alam natin na siya po, no? Siya po ay naging obedient hanggang sa kamatayan, even death on the cross. No? As a missionary, makita natin, Jesus looked with compassion, awa, to the eye of every lost soul. No? Lahat tayo noon, tayo nawawala. Kaya dumating ang unang missionary. Alright? Siya po ang unang missionary. Because of His great love sa atin, Jesus made the ultimate sacrifice by giving of His life for the lost like you and me through His painful death on the cross. Kaya tayo po dapat marunong tayong magpasalamat dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. Now, the second is, ano yung pangalawa? Second point. Alright. The second point is the mission. Ano ba ang mission ni Lord? Ni Jesus? Bakit He was the first missionary? To seek and save. Alright. Upang hanapin. Alright. Remember, this is the ultimate reason why God sent His one and only Son to earth. Okay? Now, ngayon, na tayo ay nakarinig at tumugon sa magandang balita, tayo rin po ay dapat magpahayag sa iba. Okay? Alam nyo, nung ako'y, naalala nyo pa ba nung araw na tinanggap nyo ang Panginoon? Naalala nyo pa ba o hindi na? Ako, memoryado ko, yung petsa, yung buwan, araw at taon. Alala nyo pa ba? Hindi na. Okay? Ako, naalala ko pa dahil halos every Sunday, tinatanggap ko ang Panginoon. Yung aming pastor at that time ay may pagka-evangelist. Every Sunday, nag-altar call siya. Pag nag-altar call na yung pastor, ako yung unang pupunta sa harap. So, 3 buwan na sunod-sunod, sabi nung pastor ko, on the 3rd month, pinagalitan niya na ako, sabi niya, Samuel, bakit ka ba punta sa harap parati every Sunday? Kasi sabi ko, pastor, nung nakarang linggo, umuwi ako ng bahay, merong umiinom sa kanto ng bahay namin. Napasyat ako, pastor. Uminom ako. Ang pagkaakala ko noon, nawala yung aking kaligtasan. Kaya dapat the following Sunday, dapat tanggapin ko na naman si Lord. Sabi niya, Samuel, 1 beses lang dapat tanggapin si Lord. Yung totoong pagtanggap. Kaya sabi ko, nilagay ko doon sa Gideon Bible na kulay blue na maliit.
sa likod. October 29, 1989. Sabi ko, Panginoon, ito na talaga ang totoong pagtanggap. Alright? So mga kapatid, naalala nyo pa ba yung araw na tinanggap niyo ang Panginoon? Yung totoong pagtanggap. Ha? Baka nakalimutan nyo na o na-amnesia na kayo. Alright? Now, ngayon na tayo meron ng kaligtasan, mga kapatid, dapat ipahayag natin ito sa iba. Alright? Now, we are obliged, kumbaga tayo po yung responsibilidad natin na magpahayag. No? There are times, yung ating pananampalataya ay masyadong pribado. Alam ba ng kapitbahay mo na ikaw ay mananampalataya? Alam ba ng kaopisina mo, kaklase mo, katrabaho mo na ikaw ay mananampalataya? Maraming Kristiyano ngayon ang tinatawag nilang mga secret agent. Oo. Nung ako'y college noon, nahiya akong mag-pray bago kumain, kaya tahimik lang ako. No? Nakadilat yung aking mata, pero nagpipray ako. Dahil nahihiya ako sa katabi ko na sabihin na ako'y tagasunod ni Jesus. Alright? So mga kapatid, no? Ito po'y binigay sa atin ng Panginoon. Marami pa tayong kamag-anak, kaibigan, no? Na hindi pa nila nakilala si Lord. Pero ano pong ginagawa natin ngayon? Anong ginagawa natin? Right? So dapat nating i-share yung magandang balita. Di ba pag may magandang balita, no, pinupost natin kaagad sa Facebook. Di ba? Nagma-My Day tayo. No, because we want to share. Gusto nating ipahayag sa buong mundo ang magandang balita. Magandang balita nangyari sa atin, na-promote tayo, no? Nagkaroon tayo ng magandang pagpapala, ipinopromote natin, sinishare natin. Now, how much more yung kaligtasan natin, mga kapatid? Now, if you look at Romans chapter 10, verse 14, ano pong sabi dyan? Alright? Sabi dyan, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? Alright? And how can they hear without someone preaching on them? Paano nila maririnig ang magandang balita kung wala namang nagsasabi? Hindi po ba? Kaya nagpapasalamat tayo sa simbang ito, kahit maliit lamang, ay maraming church planting. Di ba? Hindi po sa size ng simbahan. Maliit pa kami, hindi pa kami magplant ng simbahan. No. Ako po yung nagpastor sa Fairview, Quezon City. Napakaliit lang po ng simbahan ko. Nasa loob ng subdivision. Mga 50 lang yung member ko. But the church was able to plant 7 churches. Di ba? Size doesn't matter. Ang importante, ang simbahan may puso para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Alright? So ito po yung hamon sa ating mga kapatid. Now, will you take the challenge? Will you take the challenge, mga kapatid, na starting today, sa pag-uwi natin, kailangan nating i-share yung ating pananampalataya. Alright? Lahat po tayo recipient sa magandang balita. No? Tayo po'y tumugon sa magandang balitang ito na binigay ng ating Panginoon. Kaya kailangan din po nating ipahayag, i-share ang magandang balita. Now, nais ko pong ibahagi sa inyong kwento. Kilala niyo ba si D.L. Moody? D.L. Moody, siya po'y nagsishare sa Chicago. Siya po'y isang shoemaker, no? O tagalinis ng sapatos, si D.L. Moody. Alright? Yan, si Dwight L.D. Moody. Now, siya po'y, sabi niya, sa isang customer niya, sabi niya, Sir, ikaw ba'y Kristiyano? So sabi nung customer niya, sabi, you mind your own business. Sabi niya kay D.L. Moody. Pero alam mo kay sasagot ni D.L. Moody, sabi niya, Sir, this is my business. Sabi niya, ito yung negosyo ko. Ang negosyo ko ay pagpapahayag ng magandang balita ng aming Panginoong Hesukristo. Alright? Mga kapatid, ang tanong ko po sa ating lahat, kailan ka huling nag-share ng magandang balita? Alright? Siguro hindi mo na maalala dahil sobrang tagal na. O hindi mo pa nasubukang mag-share ng inyong sa mahal sa buhay. Then let me share to you the third and the last. Okay. Ang third and the last is the mission field. Sino ba ang mission field natin that was lost?
Sino ba yung nawawala? Ang mga nawawala, mga kapatid, ay yung mga taong wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Ibang usapan yon. Alright? Baka patay sindi. Maraming Kristiyano yan eh. No? Patay sindi. No? Lulubog, lilitaw. Mas marami pa yung lubog kaysa litaw. Alright? Totoo po yan sa mga simbahan. Alright? So mga kapatid, no? Tingnan mo, nung pumunta si Jesus, pumasok siya sa bahay ni Zacchaeus, anong narinig ng mga tao sa paligid? Bigla silang nagreklamo. Bakit pumapasok si Jesus sa bahay ng isang notorious na tax collector? Notorious na magnanakaw. Can you imagine that? Now, mga kapatid, Zacchaeus was na a lost man. Ibig sabihin, si Zacchaeus was a mission field. Di ba? Si Zacchaeus po ay nawawala. Kaya, nasumpungan siya ni Jesus. Mga kapatid. So mga kapatid, lagi nating tanda, any lost soul is a mission field. Alright? Now, magandang kuwan nandito mga kapatid because mga tao nagreklamo because the only difference is that Zacchaeus responded in faith while yung mga nagreklamo never realized na kailangan nila ng tagapagligtas. Alright? Yan po ang diferensya. No? Si Zacchaeus, no, responded in faith. Pero yung mga reklamador, hindi nila na-realize na kailangan din nila ng tagapagligtas. Mga kapatid, next slide please. Evangelism must be done where the lost people are. Alright? Hindi yung nagpupursilay tayo. Kunin natin yung member ng iba. Hindi pabira. Napakalaki ng dagat, mga kapatid. Napakaraming isda dyan. Alright? So evangelism must be done where the lost. Kung saan yung mga nawawala. Sino yung mga nawawala? It could be yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nila narinig ang magandang balita. It could be your friends. It could be your co-workers sa trabaho ninyo, sa mga negosyo ninyo, o yung mga kaibigan natin. Now, mga kapatid, no? Sabi nga dyan, next slide please. Sabi, yan na. Next, evangelism must be done where the lost people are. Then somebody said, too many Christians today are no longer fishers of men, but keepers of the aquarium. Alright? Minimaintain na lang tayo. Sige, tayo na lang. Di ba? Huwag na tayo humayo. Nakakapagod. Mainit ngayon. Di ba? Baka ma-heat stroke pa tayo dyan. Alright? So, yan nakakalungkot mga kapatid. Mga simbahan natin ngayon, hindi na humahayo upang ipahayag ang magandang balita. Now, ano ba ang purpose ng simbahan, mga kapatid? What's the purpose? Bakit merong simbahan dito sa Goa? Alright? What is the purpose? Then, to fulfill the Great Commission, and that is our mandate. Make disciples. Noon I was young, and ngayon, young pa rin naman, alam nyo, lumaki ako, kung sa Bisaya pa, naningkamot yung ko sa akong pagtubo, sa akong spiritual nga kinaw. Wala pong nag-disciple sa akin sa church. My pastor did not disciple me. Pinabayaan ako. Tumanggap ako kay Lord. Sige, bahala ka, magbasa ka ng Bible dyan. Ganun lang. Nobody discipled me. Walang nag-mentor sa akin. May nag-mentor sa akin nung nasa seminaryo na ako. Pero nung lumaki ako sa simbahan, pinabayaan ako, no? Sariling sikap. Kasi gusto kong mag-grow, lumalim sa aking pananampalataya kay Lord. Alright? So mga kapatid, no? That's the purpose. Bakit merong simbahan dito? What's the purpose? Next slide. No? Pakipindot. Alright? What's the purpose of the church? Bakit may simbahan dito sa community ito? Alright? That is to fulfill, for that, to fulfill the Great Commission. That is our mandate. Alam niyo mga kapatid, may isang batang babae, nagtanong sa kanyang ama, sabi niya, bakit nga ba ang mga bumbero nagsistay sa firehouse nila buong araw?
Anong dahilan? Nakikita nyo ba yung mga bumbero gumagala-gala dyan? Hindi. Andun sila sa firehouse. All day. Bakit? Kasi, anong dahilan? Bakit nandun lang ang bumbero, hindi umaalis sa kanilang firehouse? Alright. The father explained na ginagawa nila ito while waiting for a fire call. Di ba? Okay. Mga kapatid, maraming Kristiyano ngayon, likewise, hindi sila lumalabas sa simbahan, dyan lang sila sa church, patuloy na, hindi naman masamang magsamba, praise and worship, pero puro lang loob, walang labas. Mga kapatid, nag-aantay lang tayo. Meron bang isang nawawala magsabi sa pastor, siran mo nga ako ng magandang balita? Bihira yan, kung meron man. Alright? Mga kapatid, matagal na po sunog o nasusunog ang community natin. Alright? Are we like a fireman waiting for a fire call? Alright? Alam niyo mga kapatid, ang Coca-Cola has already fulfilled yung kanilang version ng The Great Commission. Alright? Many times, buong mundo. Sabi ko nga sa inyo kanina, 111 years more than na po ang Coca-Cola sa buong mundo. Lahat na po nakatikim, nakakita, nakainom ng Coca-Cola. Alright? Now, each one, mga kapatid, lahat po tayo, binigyan po ng mandato ng ating Panginoon upang ipahayag ang magandang balita. Each of one is called to share the good news ng kaligtasan o magandang balita. Now, mga kapatid, GOA, Alliance Christian Fellowship, have we done our part? Sa mga bisita natin na narito ngayon, ito po isang magandang hamon sa ating lahat. Tayo ba'y tumugon? Tayo ba'y nag-respond sa magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo? So, have we done our part? When was the last time na tayo po'y nag-share ng ating pananampalataya sa iba? Can the Lord find us faithful in sharing the good news to everyone? Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat sa buhay ni Zacchaeus na nakita namin sa Kanya ang Kanyang willingness, Lord, na siya'y tumugon by faith sa inyo. Sinabi niyo, Lord, today, salvation has come to this house. Panginoon, sa puntong ito, salamat, Lord, dahil you have reminded us again and again ang mandato na ibinigay niyo po sa simbahan sa aming lahat na magpatuloy sa pagpapahayag, patuloy sa paglakad upang ipahayag ang magandang balita. Panginoon, dalangin ko po ang aming mga kapatiran na narito ngayon, aming mga bisita na hindi pa po o wala pa pong personal na relasyon sa inyo. Patuloy kayong mangusap sa kanila. Lord, sa puntong ito, alam po namin ang inyong sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Ibinigay nyo ang inyong buhay, kayo'y nabayubay sa cross ng Kalbaryo upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga bisita na narito ngayon, kung nais nyo pong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, sumunod po kayo ng mataimtim sa aking panalangin sa hapong ito. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito, makilala ka, kagaya ni Zacchaeus, O Diyos. Ako rin po, Lord, ay gusto kong marinig at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Panginoong Hesus, patawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin sa panalangin ng acceptance na iyon, by faith, tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na maihayag ang inyong banal na kasulatan, ang Ebanghelyo, ang magandang balita. Panginoon, patuloy po naming itinataas si Pastor Don, ang kanyang pamilya. Salamat sa kanilang dedikasyon na umabot ng 22 years ang simbahang ito dahil sa inyong unconditional love, sa inyong katapatan at kadakilaan sa kanilang mga buhay. Lord, ang aming panalangin sa Goa Alliance Christian Fellowship ay patuloy niyong pagpalain, marami pang church planting ang masimulan, at lalong-lalo na Panginoon, alam mo Lord ang kanilang pangangailangan na matapos ang second floor, ang simbahang ito Panginoon. Lord, ikaw ay tutugon sa lahat nilang mga pangangailangan. Salamat Lord sa inyong salita. Nawa ang inyong salita, O Diyos, ay patuloy na mananatili sa aming puso't kaisipan. At ito'y maisabuhay namin sa tulong, habag at biyaya po ninyo. Lord, salamat sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At saka amen. Purihin ang ating Panginoon.